Ako si Abelina De Leon Gonzales, nanay ni Pucholo at Abigail. Pinanganak ko si Pucholo sa Perpetual Sucor sa Sampaloc, Manila noong May 7, 1979. Mula sa kanyang pagkabata, nakakita ko na siya ng pagiging makulit. Masyado siyang active. Sabi nga ng mga doktor, hyper. Napakalikot niya, napakakulit. Nag-aral siya ng elementarya sa A.G. Llamas Elementary at nag-high school sa Polytechnic University dito sa BEPS. Sa BEPS, Maribeles, Bataan. Taba naman natin. Sa kanyang pagiging bata, wala pa kaming TV noon, panay radyo lang. Naging hilig niya na ang makinig sa mga drama. Yun pala. Sa pakikinig ng mga drama, meron na siyang talagang inaano na ginagaya niya na ang mga boses ng mga tao dito. Nag-high school siya sa Polytechnic University dito sa BEPS nga. At nang siya nag-aaral na sa Maynila, nagtrabaho siya sa edad na 16, pumasok siya sa ABS-CBN bilang dubber. Ginagamit niya kanyang iba't ibang boses sa mga cartoons at sa mga hanggang sa siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Nasa ABS pa rin siya noon. Kaya nagtuloy-tuloy siyang magtrabaho dito. Nang nakakailang taon na siya na sa pagtatrabaho, naisip niya na magtayo na siya ng sarili niyang production at nangalap ng mga mahihilig ng pagiging dubbing. Ginayan na ang mga boses ng iba't ibang tao. At sa kanyang at nagturo din siya ng mga estudyante kung saan lugar. Nang siya ay makapag-asawa, nagkaroon siya ng isang anak. Ang kanyang asawa ay si Marilyn Saraspe, na dati rin niyang kaklas. Dapat malapit dito. Okay na? Sa kanyang pagiging matured, ibig sabihin ay abang siya'y tumatanda. Lagi niya akong inaan sa mga gusto ko. Kung maaari lang daw na talagang ako'y maisama niya sa kanyang mga lakad, lalo na sa malalayo. Kaso nga, nagkaroon na ako ng diferensya sa tuhod. Lagi itong sumasakit, kaya hindi natutuloy sa mga gusto niyang sa kanyang mga binabalak. Pag may okasyon, tinatanong niya ako kung anong gusto kong mga regalo. Ngayon, sabi ko sa kanila, hanggang sa pagtanda ko, hanggang tumatagal, iisa lang ang nagiging sagot ko.
Yung makita ko, ang the best na regalong gustong gusto ko ay yung makita ko silang magkapatid na nasa magandang sitwasyon. Nagkakaroon ng sariling bahay, masaya ang pamilya, at higit sa lahat, yung nagkakasundo-sundo ang buong angkan. Lagi kong hinihiling sa kanila na sana kung nandito sila sa bayan, sa Maribeles, lagi sila magpapakita sa kanilang mga sa mga lola, sa tiyahe. Sa tunay na pangalan si Ferrina Rosales Gordiano. Ang pag-asawa kasi ako ng Bisaya. Ang lahi namin sa Maribeles ay nagmula sa Rosales, Pitalan. Malaki ang pamilya namin. At itong awa ng Diyos, yung aking apo nito, lumaki yan halos. Kalapit nasa palad ko. At iyan, hindi ko malilimutan, natatawa ako. Pag iniwan sa akin ni nanay niya, nagtatrabaho sa pabrika. Pag umulan, taas yung bahay namin, takbo yan. Ayaw niya nga abutin ng ulan sa ibang bahay, tatakbo uuwi. Doon ako yun, hindi ko malimutan sa kanya. At saka talaga wala na akong masasabi kay Joy. Perfect na perfect. Yan ang kanakarangal ko dito sa bayan ng Maribeles. Ako isa sa lulang pinakamaswerte. Wala siguro, kahit sinong hirangin ko sa kanila, sa aming magkakamag-anak, wala ang naging apong katulad. Ako nagkaroon ng apong ganyan. O yung kapatid niya, okay lang. Kaya sinanay niya, daddy niya, salamat, salamat. At iyan ay biyaya at magandang buwan ay binigay sa amin ni Lord. Joy, tandaan mo ha, huwag mong kakalimutan yung pamilya natin dito sa Maribeles, Rosales, Pitalan. Yan, dyan tayo nagmula halos. Kayo, Gonzales. Baka pag yung mayamang ka na ha, wala na rin si Lula Perina, lalo kong matanda na ha. Naku, wag naman sana. Baka mamatay ako ng nakalabi. Hindi, nakangiti. Pero ngayon, tatanggapin ko. Kung ako man ay kuhanin na ni Lord, maligaya ako sa pagkakaroon ng mga apong tulad nito. Joy, thank you, thank you. Ako ay tubong Maribeles, edad na 84 na. Apo ko ang pinakapaborito kong apo. Dimos, lahat na yata nasa kanya. Tunto yun. Yan tuwing uuwi yan sa Maribeles. Pag tuntong niya ng lupa dito, walang ibang hahanapin kundi si Lula Perina. Okay na okay at ako pasalamat kay Lord. Binigyan kami ng isang apo at yung pamangkin ko si Nini. Binigyan sila ng anak na talagang masasabi kong perfect, napakaganda. Ako natutuloy luhaw. Alam niyo kung saan? Sa kaligayahan. Malaking biyaya sa amin. Totoo yan. Ang dami kong mga apo, pamangkin lahat. Wala akong nakitang tulad ni Joy, na paborito ko sa lahat. Ako, Joy, talaga. Binigay ka sa amin ni Lord. Napakaganda ng kwan mo sa amin. Swerte si daddy mo, si nanay mo, at kami. Higit sa lahat si Lola. Pinagmamalaki kita. Sumala ang loob ko noong huling nag-speech ko. Naku, hindi mo ako tinawagan. Sana napakinggan na naman kita nag-speech. Wala eh. Hanggang sa umalis nga, hindi na tayo nagkita. So, kahit ganun, sa ganun, konting pagkakataon lang, sumama ang loob ko. Sabi ko, si Joy, parang hindi na yata ako iniintindi. Naku, Joy, pero tandaan mo, hanggang sa huling sandali ng buhay ko, si Joy ang the most favorable kong apo sa lahat. At siyang nagbigay ng karangalan sa aming pamilya at sa aming bayan. Totoo. Joy, thank you. Salamat at naandyan ka. Binigyan mo kami ng magandang buhay. Sige, Joy. At salamat lagi sa mga biyayang. Pag nakita mo ako, aabutan mo ako ng biyaya. Hindi yung kwan. Lahat nyo na eh. Noong una nga, pag ako binibigay, sabi ko, mukha yata akong pinapalimusan na. Sabi ni Lula Inyang niya, yung pinsang buo ko. At Perina, hindi yun palimos. Kung lamang sa iyo, sa mga ginawa mo at pinakita mong mga pagmamahal sa kanila.
Yun naman ang kayamanan ko ngayon. Kahit ako'y naghihirap, nawalan ako ng asawa, ang nakapaligid sa akin, ang bibigay sa akin ng inspirasyon at kayamanan. Yun lang. Lord, thank you, Lord. Ako po si Edeline de la Paz. Ako po ang tiyahin niya, pinsang buo ni Ate Nene Abilina Gonzales. Bilang isang bata po si Choy, bata pa lang po siya ay mapangarapin na. Lahat ng sinasabi niya, ginawa niya po. Bilang bata, napakarami niyang kaibigan. Nung maliliit pa po sila, pag umalis po si nanay niya, ako po kasama nila din sa bahay, natutulog. Kahit po gabi, madaling araw, gumagawa na siya ng mga sulat para sa kanyang mga kaibigan. Kung gaano karami po yung maliit pa lang siya. So sabi niya, Tita Den, pag ako lumaki na at nakatapos ng pag-aaral, tandaan mo, makakarating ako sa iba't ibang bansa, sa sarili kong sikap. At tinupad naman niya yun. Kung saan siya nakarating bilang isang Pocholo Gonzales, malayo na ang kanyang narating. Tinupad niya yung mga pangarap niya. At bilang isang ama din, magandang pagpapalaki niya kay Patrick. Magalang na bata. Sabi niya nga, good father siya, good provider. Totoo naman yun, lahat ginawa niya, binigay niya para sa anak niya. At bilang anak rin, si Choy isang mabuting anak dahil binibigay niya para sa kanyang mga magulang. Tinupad niya rin yun. Gusto niya maging magandang buhay niya, ganoon din ang kanyang mga magulang. Hindi para sa kanya, para sa kanyang pamilya din. Yung pangarap niya, sabi niya na nakikita niya sa iba na ganun lang gusto mangyari sa buhay sa kanya, tinupad niya. Na gusto niya maging mabuting tao bilang tao at sa kanyang karir na ang layo na ng kanyang narating. Kaya saludo kay Pocholo Gonzales bilang isang anak, kapatid, pamangkin, apo. Kahit ngayon si Lola Perina niya, kahit malayo na narating niya, pupunta siya dito, pinupuntahan pa niya rin niya si nanay, si Lola Perina niya. Hindi niya kami nakakalimutan, kaya nakakatuwa si Pocholo Gonzales. Diba? Hindi siya nagmalaki o hindi lumaki ang ulo niya. Lahat ng ginagawa. Di ba trabaho mo? Hindi. Trabaho ko sa sarili ko. Kasi balang araw, dadakilain ako ng maraming tao. Kailangan nakikita nila yung mga nagawa mo. Parang si Rizal. Ako si Rizal ngayon. Sige. Ikaw yung ano, Makabagong Rizal. Ay, inaan niya yung si Rizal eh. Over 11. Ayan, si Alex, ang aking best friend sa mga best friend ko yan. Ayan na, parang kailan lang, 23 years, nawala. Naglahong parang bula. Ngayon lang kayo nagkita. At, ay, ngayon lang la. Naiyak nga siya, oh. Ayan, oh. Masaya ka, pre? Siyempre. Nakita mo ang Nakita kita gwapo mong kaibigan. Ha? Siyempre, minsan lang sa buhay yan. Makulit. High school.